Good day mga kabomboms booklet. Today ituturo ko sa inyo kung paano nga ba yung gagawin nyo kung sakaling meron kayo nakitang transaction na hindi naman kayo ang gumawa. And sa mga nakapansin, kung nawalan kayo ng pera sa GCash, today ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-submit ng ticket. Ito yung pinaka-updated na paraan para makapag-submit kayo ng ticket. Marami din kasi ako nare-receive na hindi raw nila alam kung bakit hindi na sila makapag-submit ng ticket. Punta tayo sa ating profile. So under yon dito sa pinaka-lower part ng GCash, then here, scroll lang natin pataas para makita natin yung help. Tapusin nyo hanggang dulo dahil ituturo ko din sa inyo kung paano nyo mamomonitor yung inyong submission ng ticket. So tap lang natin yung help and hintayin lang natin mag-loading. So dito sa may get help, makikita nyo yung need more support. Ito makikita natin iba't ibang categories katulad ng send, bills, G-Gives, and marami pang iba. Pero meron tayong dito particular na hanapin. And yun ay ang pay. So, etong pay na to, ito yung pipiliin natin dahil dito lang tayo makakuha ng ticket form. Di lahat ng ating concern ay meron ticket form na available kasi yung iba, computerized lang maging sagot katulad ni GG. So, dito, itap natin yung pay. And once matap na natin yung pay, hintayin lang natin mag-load. And huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe for good luck. So dito guys, makikita ulit natin iba't ibang topic or iba't ibang concern na pwede natin piliin. So hanapin nyo yung pinakamalapit dun sa inyong problem na na-encounter. For example, kung sa may GCash history nyo, mapapansin nyo na pay online or categorize as pay online, ito yung mga topic na under ng pay online. So pwede nyo pang i-try yung ibang topic dito para mahanap nyo talaga yung pinaka-concern nyo. Kasi kailangan na piliin natin dito yung pinakamalapit dun sa problem na na-encounter natin. Pero kapag wala naman, wala tayong dapat ipag-alala dahil meron pa rin naman description box dun sa ating ticket form. Okay, so ang pinakakailangan lang natin dito, mamili talaga tayo ng isa para at least makapag-submit pa rin tayo ng ticket. So dito, hanap lang ako ng pinakamalapit dun sa concern ko. By the way, natap ko na kanina yung all articles kaya lumabas lahat ng articles, okay? So dito, ang isi-select ko itong how do I report an unauthorized online transaction. So dito, meron explanation dito. So kapag halimbawa unauthorized online payment or subscription on GCash, pwede naman natin i-cancel yung ating subscription. Baka meron lang kasi kayong unfamiliar charge on your account kasi yung subscription ay nakalimutan nyo lang kung saan kayo nag-subscribe. Pero, pwede nyo naman i-cancel anytime. Pero kung sigurado kayo na wala naman kayong ginagawang subscription, tapos biglaan na lang meron na deduct sa inyong account, doon na tayo gagawa ng necessary action, which is magsasabit nga tayo ng ticket. Okay? Kasi nga, kung naniniwala tayo na meron someone na nag-access sa ating account without our permission and nag-made nga ng unauthorized subscription online, kailangan talaga natin sabihin yan kay GCash. And eto, meron pa dito mga iba't ibang pagpipilian. So, meron ditong auto-debit payment. So, kapag auto-debit payment yan, maaring hindi lang isang beses nawawalan kayo ng pera kasi nga automatic nagde-deduct ng payment kung ano man yung sinubscribe or subscription na meron kayo. Okay? So, basahin nyo na lang. Hindi ko na isa-isahin para naman makapagsimula na tayo. For example, under ng direct payment, so itap nyo lang dito yung click here para lumabas na yung ticket form. Okay? So, okay lang ha, kahit hindi naman ito yung mismong problem nyo, pwede kayo maghanap talaga ng kaakibat or para talaga sa problem nyo. Pero pag wala talaga kayong mahanap, okay lang din yan kasi ang kailangan nga natin ay yung ticket form. Dito makikita nyo yung inyong email address na nakalink dun sa inyong GCash account, pati na rin yung registered full name nyo ng inyong GCash account. Dahil sa load tayo ng GCash account, nag-top ng help, okay? So, dito makikita nyo, baguhin nyo na lang, pero hindi nyo na pwedeng baguhin yan kasi yan talaga yung details ng account nyo, okay? So, eto lang yung mga dapat nyong sagutan dito. Anyway, lahat ng makikita nyo dito ay dapat nyong sagutan kasi kapag meron kayong isa dito na hindi sinagutan, hindi tayo makakapag-submit ng ticket. Okay? So, dito sa may date of transaction and yung reference number ng transaction, kailangan natin to. Saan nga ba natin makukuha to? Pwede tayong makakuha nito sa ating email. So, malalaman natin yung ating transaction. Pwede rin sa mismong transactions ng ating history ng GCash account. So, under ng transaction history, makikita natin dito, for example, etong online payment web page. So, kung hindi ako gumawa nito, i-open ko lang and dito makikita ko na agad kung saan merchant ba napunta yung pera.
na na-deduct doon sa aking account. So for example, dito kukunin ko yung reference number nun, and kung anong date ba, dito ko i-input yung details. And kailangan tama po yung ilalagay natin na details para naman swak talaga yung mga details na may bibigay natin at mas madali nilang masusolusyonan or maibabalik yung perang nawawala sa ating account. So, name of the merchant, for example, dito telco. Pero kapag halimbawa, wala ka naman na-receive na notification, kung sana lang napansin mo na walan ka ng pera sa iyong account, pwede ka naman pumili dito ng merchant kung saan, mapapansin mo dito, meron option kung saan pwede mong piliin yung others. Now, dito, tatanungin ka din kung nag-reach out ka na ba sa merchant about sa iyong concern. So, meron naman ditong yes or no, sagutin mo. Kapag yes, ibig sabihin nakapag-reach out ka na, and kapag no, hindi pa. Tapos, na-try mo na bang i-unlink yung GCash account mo mula sa merchant? So, katulad ko, dito, no, kasi sa may dito SIM lang naman sinend yung aking pera, or kumbaga nag-buy lang ng load. So, depende kasi kung anong transaction ba yung naganap or ginawa gamit yung GCash account mo. So, kung halimbawa nag-try ka ng i-unlink, halimbawa sa may Lazada, napunta yung pera mo. Ayan. So, dito makikita nyo, kailangan natin mag-provide sa kanila ng email address na nakaregistered dun sa merchant. So, halimbawa kapag napansin mo, dun sa may merchant, meron email na naka-link. Ilalagay mo din dito. Tapos, yung username or yung account ID, makikita mo naman yan sa pinaka-details. Okay? Tapos kung meron ka na-receive na ticket or request number from merchant, halimbawa sa TikTok, nagpadala ng OTP or any ticket number, ipoprovide din natin yon. Kailangan natin i-screenshot. Pero kung wala kayo nun, okay lang, i-check nyo lang yung box. Dahil dito natin i-add file yun mamaya, okay? Tapos itatap natin i-submit. Pero bago tayo matapos ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo na sabihin nyo na lahat ng kailangan nyo sabihin dito sa may box natin, yung add other information about sa ating concern. So, mas maganda kung may papaliwanag natin ng maayos. Pwede kayong gumamit ng Tagalog or pwede rin namang English. Okay, so after nyan, ipoprovide natin yung mga file dito, yung mga screenshot na meron tayo, katulad ng screenshot ng ating ticket number or reference number dun sa ating nakuha dun sa my GCash history natin, or kung meron din tayo na-receive na message kung saan mababasa natin na na-deduct nga yung ganung amount sa ating account, isend natin. Okay? Now, bumalik na ako dito sa may home, and para ma-monitor natin yung ating ticket, pupunta lang tayo dito sa may help. And under nitong my support tickets, dito natin makikita. And i-open lang natin, i-monitor natin from time to time, and pwede rin tayo mag-monitor dun sa ating email. And pwede rin tayo makipag-usap sa kanila kahit anong oras dahil nagre-reply naman sila. So ipapakita ko sa inyo dito, mababasa natin na 24 to 48 hours bago sila makapag-reply ulit or makapag-update. Pero minsan kapag wala pa rin silang update, pwede tayong mag-message ulit or pwede tayong mag-file ng complaint sa BSP. So meron na din tayong tutorial kung paano. Ilalagay ko na lang yung description sa my comment section. Thank you for watching everyone, and stay blessed.